Ayan, good day once again mga kapatid. For this video, gagawa ulit tayo ng sagot patungkol po sa random question na atin pong nakuha doon sa ating grupong Usapang Pabo. Sa hindi po nakakalam, isa po tayo sa admin ng grupong yan. Malaking grupo na po yan mga kapatid, Usapang Pabo. So, ito po yung kanyang tanong. Gandang gabi mga busing. Itatanong ko lang po kung okay lang ba na naka-pre-rinse ang pabo na may sisiw mula pagbaba sa pugad. Ayan, maraming salamat po. So, yung kanyang tanong mga kapatid na okay lang po ba daw na naka-pre-rinse yung pabo na may sisiw mula ibababa sa pugad. So, sa riktang sabi po mga kapatid, hindi po yan okay. Ayan. Kahit obserbaran mo po sa lahat po ng nag-aalaga ng pabo, hindi po nila yan ginagawa. Unang-una po, marami pong predator na pwedeng maminsala sa ating mga sisiw. Una-una na dyan, daga, pusa, aso, at ang sumunod pa ay yung mga iba pang mga hayop, iba pang mga halaga. Bubulihin po yan, manok, yung mga malalaking pabo. Ang rekta pong sagot dyan kapatid ay hindi po talaga yan okay. Ayan, kung atin pong i-rinse agad-agad yung pabo na mula sa pugad. Yung iba, sinasabi nila okay. Ayan, pero sa mga matagal na po sa larangan ng pagpapabo kapatid, hindi na po yan ginagawa sa mga matagal na po na nagpapabo. Yung nagsasabi ng okay, mayroon talagang nagsasabi niyan, pero mostly baguhan pa po siguro sa pag-aalaga ng pabo. Kung hindi man baguhan, pakunti-kunti lamang po yung kanilang alaga. Pero kung ang tatanungin nyo po, kagaya ko po na ito, matagal-tagal na po sa pagpapabo, lalo na pag gusto po natin ng maramihang produksyon o maramihang pabo na po talaga, ayan, hindi po tayo nakakakita ng ganyan. Katunayan nga, may kasunod pang tanong yan. Ano po yung mas maganda? Yun bang nakawala yung nanay sa kanyang sisiw or kasama yung sisiw sa kanyang nanay? Ayan. So, yung paraan na yan, hindi po tayo magtatalo niyan. Dahil both side po yan, may magandang epekto po yan. Pero doon po sa kanyang tanong na okay lang ba na naka-pre-rinse yung nanay na kasama yung kanyang sisiw mula pagkababa sa pugad, automatic na rikta na dito sa lupa. Ayan, big X po talaga yan. Kahit sinong tanungin nyo na matagal na po sa larangan ng pagpapabo, hindi po talaga yan maganda. Kasi po, ayun, nabanggit ko na sa inyo yung mga predator. Ang pangalawang papatay dyan is yung panahon. Ayan, napakahina po ng immune system ng sisiw na pabo mga kapatid. Kailangan po nating ingatan yan. Ayan. Either iwalay mo yung nanay or kasama yung nanay sa kanyang brooder. Ayun, yun po yung maganda. Dapat nakahang po talaga siya mga kapatid. Yun po yung maganda sa sisiw ng pabo. Yung nakahang yung kanyang brooder. Hindi po sa rinse. Sa riktang sabi po mga kapatid, sa obserbasyon ko po sa pag-aalaga ng sisiw ng pabo, mas maganda po habang tumatanda. Kung kaya mong i-provide yung kanilang mga pangangailangan na nasa kanyang brooder, 3 to 4 months mga kapatid, itry nyo po na hindi muna ibababa dito sa ground. Mas maganda po yung epekto nun kumpara po sa di old ibababa mo na dito. Ayan. So, iwan ko lang. Mayroon naman po tayong ibang mga kapatid na nag-aalaga na po ng pabo. Maaari naman silang magbigay ng kanilang opinion or kanilang sagot. Itong sa akin, personal ko po itong karanasan na ibinahagi ko po bilang sagot sa tanong ng ating kapatid. So, ayun, sa predator pa lang talaga mga kapatid, wala na yan. Kasi pag sinabi mong pre-rinse, so pagkagabi, andyan lang yan. Yung sisiw, hindi pa po yan umaakyat sa itaas. Hindi pa yan pwedeng sumampa sa mataas na area kasi kailangan pa yung lukuban ng kanyang nanay. Naka-open sa daga at pusa. Ewan ko lang. Siguro, pwede naman, pero para sa akin, maliit po yung porsyento na mag-survive po lahat yung sisiw na yun kumpara sa ilagay natin sa brooder.
Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung aking kaunting mga brooder. Ipapakita ko sa inyo ang pinakabata ko pong sisiw ngayon. Ayan, February 22. Yan po yung pinakabatang sisiw ko ngayon. Ayan, February 23 pa po ngayon. So, dalawang araw pa po. Ayan, kita nyo naman, oh. So, hindi po sila delikado sa predator. Ito nga, itong isa, kung nakikita nyo, talagang matagal po siyang namatay, mga kapatid. Hindi na siya kumakain, hindi na siya umiinom. Ito po yung nakagat ng daga. So, problema po talaga natin yung daga. Ayan, hindi na siya. Painumin natin. Ayan. Para mabuhay. Kung sakali man. Ayan. So, pagpasinsihan nyo na lamang yung isa. Ayan po yung aking mga sisiw. Kung sa lupa pa yan naggala-gala, mga kapatid. Nako. Mahirap po talaga. Madali silang magkasakit pag nasa lupa. Mahirap pong i-pre-rinse ang mga sisiw kumpara sa ilagay natin sa brooder. Ito, broad-breasted ko. Loobin ng Diyos, March 4. Magdadalawang buwan itong broad-breasted. Pero hindi pa ako nagpalaki. 1 month na po ito nang dumating dito sa akin. Ang ipapakita ko sa sunod, yung pungalawa na bata. Ito, brooder ko rin ito. Ayan. 11 piraso na hybrid. Tapos ang isa dyan, mayroon po yung local, yung maliit. Ayan. Yan po yung natira sa 5. Isa na lang. Ayun yung maliit. Isa na lang ang natira, yung 4. Ang 3 patay. Tapos yung isa, yung may kagat sa ulo. Ayan, ang bata. Tapos ito, ay manok po ito. Manok at gansa. So, naka-brooder po sila. Tapos ang sumunod, ito naman. Ayan, wala na yung ilaw. Napundi. So, kahit pag-araw naman, maliwanag naman dito ng konti. Kaya, ayan, hindi ko na nilagyan ng ilaw. Ang kasunod na ipapakita ko sa inyo is yung mga nandito. Ayan, ito. Ito, 1 month old. Ayan, 1 month. Andyan pa sa brooder. Sifting, hindi yan makakain ng daga at pusa. Tapos kasunod, ayan. 2 months. Ayan, 2 months. Tapos dito 2 months mahigit. Ayan, 2 months mahigit. 2 months mahigit. Hindi ko binaba. Andon, mayroon po ako doong 3 months, 5 piraso. Pinakauna kong hybrid. Andon na sa lupa pero nakasegregate pa po. Ayan po, sana po nakabigay ito ng kaunting idea doon po sa nagtanong, lalo na po sa mga baguhan, sa wala pa pong idea patungkol po sa pagpaparami ng pabo. Mahirap po pagsisiw ay i-pre-rinse na natin kaagad. Ayun nga, sinasabi ko po sa inyo, mas maganda po 3 months to 4 months bago nyo ilapag dito sa lupa. Okay lang siguro kung walang ibang paggalagala dito, kasi tandaan nyo po, pag dito na po sa rinse, marami na po yung pwede nilang makain na makakasira po sa kanilang katawan. Lalo na pag ganyan, no? Yung nasa ilalim ng brooder, ayan, isa po yan sa peligro sa ating mga batang pabo na makakain ng pagkain na nalalaglag dyan sa dumi ng kanilang mga kasama. So sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon. Paki-like and comment na lang po mga kapatid. Kung may tanong kayo, ilagay nyo po dyan sa comment section. Nang sa ganon ay masagot po natin yung inyong mga katanungan at mabigyan natin ng clarification. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.